Nakita na ng House Justice Committee ng sapat na basehan ng inihaing impeachment complaints laban kay VP Sara Duterte. Unanimous ang naging boto ng higit 50 kongresistang miyembro ng Justice Panel. Para sa mga kongresista, malinaw na impeachable offense ang pagbabanta ng bise kay Pangulong Bongbong Marcos. May lead na rin ang NBI sa nakausap umano ng bise na hitman. Nasa frontline, nabalitang yan si Marian Enriquez. Sa unanimous vote na 53 in favor at walang tumutol, nakitaan ng House Committee on Justice na may probable cause o sapat na basihan ang dalawang reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Is there any objection? Hearing none, the hearing is suspended until May 4, 2026. Kumbinsido silang may nangyaring pang-aabuso sa kanyang confidential funds. May hindi pagdedeklara ng tama sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN dahil hindi tugma sa bilyon-bilyong pisong transaksyon sa bangko at pinagbantaan niya ang buhay ni Pangulong Bongbong Marcos. Sa huling araw ng impeachment hearing ng House Panel, sumentro ang talakayan sa mga video ni VP Sara gaya ng pagbanta sa pamilya ni Pangulong Marcos. Ninyong lahat. Huwag kang mag-alala, ma'am, sa security ko. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Gomales. No joke. No joke. Nagbilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil na hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes. Mismong NBI ang nagsabi, hindi yan edited at hindi rin AI. Yung video is na-authenticate ng NBI. Yes, ma'am. Hindi yun gawa-gawa lang, o hindi yun AI. Yes, ma'am. Nakitaan din ng National Bureau of Investigation o NBI na may reasonable certainty of conviction. Kaya naghain sila ng reklamong 3 counts ng grave threats at 1 count ng inciting to sedition laban kay VP Sara. Reps ipsa loquitur is the thing speaks for itself. Ibig sabihin, there's no room for interpretation. Hindi mo na kailangang ipaliwanag. Ang application nga namin, that is a threat. That is an actual threat to the President and to the wife and the former Speaker. Kinumpirma rin ni NBI Director Melvin Matibag na may lead na sila sa umano'y assassin na posibleng kinausap ni VP Sara. Bukod sa video na yan, binusisi rin ang ibang pahayag ng bise gaya ng hindi niya pagdalo sa SONA dahil siya raw ang designated survivor. Pati na ang video ni VP Sara na aniya pagputol sa ulo ng kanyang mga katabi. If you could see the whole video that was submitted, Your Honor, it is the President that was referred, Your Honor. The President. Yes, Your Honor. Dahil sa mga video na yan, malinaw para sa komite na impeachable offense ang mga pagbabanta ng bise. This is not simply a threat punishable under a statute. This is not simply a threat that is defined under the revised penal code. But this is an impeachable offense which violates the Constitution. This is an impeachable offense under the Constitution. Kung hindi tama ang ugaling ito para sa second highest official of the land, mas lalong hindi po ito karapat-dapat para sa isang tao na nag-aambisyon na maging highest official of the land. Samantala, lumutang ulit sa pagdinigang mahiwagang green box ng Bureau of Internal Revenue. Laman niyan ang income tax returns ni VP Sara at ng mister niyang si Attorney Mans Carpio. Hirit ng ilang kongresista, i-unbox na yan. Hindi ho natin pwedeng ipadala lang sa Senado na hindi natin alam. Dapat makita na po sa puntong ito natin. Kasi tayo yung magiging prosecutors later. Pag hindi nabuksan yan, parang tayo ang gumawa ng betrayal of public trust. We should let the Filipinos see what's inside that box. Pero tutol sa unboxing si Akbayan Party List Representative Shell Jokno, ipaubaya na lang daw ito sa Senado na tatayong impeachment court. If we are talking about probable cause, para sa akin ay nandyan na ang ebidensya. Sapat na yan. Si Sagip Party List Representative Paulo Marcoleta na hindi miyembro ng Justice Committee, pabor din sa pagbubukas ng Green Box. Iginiit na dapat ay walang nalalabag na batas sa pagbubukas nito. May binitawan pa nga siyang linya mula sa isang pelikula. At sinabi rin po ni Popoy
sa pelikula, I deserve an explanation. I deserve an acceptable reason. Siguraduhin niyo po na kung bubuksan niyo yan, mayroon po kayong acceptable reason na naayon sa batas. Pero hirit ni Akbayan Party List Representative Percy Sandanya, hindi ata si Popoy ng one more chance ang may sabi niyan. Hindi po siya kay Popoy, linawin ko lang po. Ito po ay kay Papa P, kay Piolo Pascual sa pelikulang Starting Over Again. And I hope that as we decide on this matter, this will not lead us to starting over again. Sa huli, 38 kongresista ang bumoto na wag nang buksan ang BIR box ng mag-asawang Duterte Carpio. Samantala, lumutang din sa pagdinigang pahayag ni Davao City Mayor Baste Duterte noong Rage Coalition launch. Isang ulo lang naman ang kailangan namin, ang ulo ni Bongbong Marcos! Ayon kay Dalimang, trademark character na yan ng buong pamilya Duterte. Iniimbestigahan na rin yan ng NBI. Bago naman matapos ang pagdinig, pinagdebatihan pa kung dapat bang i-extend ng isa pang araw ang impeachment hearing. Gusto kasi ni Cagayan de Oro Representative Lordan Suwan na bigyan pa ng pagkakataon ang bise na humarap at magsalita. Bakit natin bibigyan ng makeup class kung mahilig naman mag-cutting classes? Doon na siya sa Senado magpaliwanag. No more chances for her in this committee. Not next week, not anymore. Tama na po ang spirit of the glass. Hindi natin na pinapakawalan ang pagre-reserba mismo ng upuan sa respondent. Ibig sabihin, laging bukas ang pagkakataon na magpresenta ng evidence, ng counter-evidence at sumagot mismo ang vice-presidente sa mga seryoso na aligasyon laban sa kanya. Ayon naman sa Defense Counsel ng Bise, hindi naman na raw nila ikinagulat ang desisyon ng House Justice Committee. Muli rin nilang iginiit, hindi na ayon sa saligang batas ang ginawang pagdinig ng komite. Muli namang magpupulong ang komite sa Lunes para aprubahan ang committee report at talakayin ang articles of impeachment. Ito ang ipapasa at pagbobotohan ng lahat ng kongresista sa plenaryo. Target yang gawin sa May 11. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.